5 pangunahing panlilinlang sa mga huling araw. Mapagpalang araw mga kapatid. Sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ng mundong ito ay binulag ang mga isip ng mga hindi nananampalataya upang huwag silang maliwanagan ng liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Ikalawang Korinto chapter 4, verse 4. Ipinapaala ng Biblia sa mga Kristiyano ang tungkol sa pagdating ng panlilinlang sa mga huling araw. Habang tumitindi ang mga kasinungalingan at maling aral sa mundo, mahalaga na maunawaan natin kung paano makikilala at maiwasan ang mga ito. Ayon sa Apokalipsis 12 verse 9, si Satanas, ang Diablo, ang malaking dragon at ang matandang ahas na nandaya sa buong mundo. Ngunit siya ay isang talunang kalaban na natalo na. Hindi ka na niya pwedeng saktan o apektuhan. Gayunpaman, kung nasasaktan ka o naaapektuhan, marahil ay dahil sa pinapayagan mo siyang saktan ka at impluwensyahan. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon. Narito binibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang yurakan ang mga serpente at mga eskorpyo, at ang kapangyarihang ibinibigay ko sa inyo ay makapangyarihan pa sa kapangyarihan ng kaaway, at wala sa anumang paraan ang makakasakit sa inyo. Lucas chapter 10 verse 19. Dahil hindi ka pwedeng saktan o maapektuhan ng Diablo, gagamit siya ng kanyang mga lumang pamamaraan, ang pandaraya. Ito ang pinakamatibay na armas ng Diablo mula noon pa, ang panlilinlang. Unang Timoteo chapter 2 verse 14. Ayon sa ating teksto, sinabi ni Pablo, ang Diyos ng mundong ito ay binulag ang maisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag silang maliwanagan ng liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Gayunpaman, sa ating mga mananampalataya, ang mga stratehiya at pamamaraan ng Diablo ay hayag na. Ang kanyang mga gawa ay winasak na ng Panginoon. Maging ang Diablo mismo na may kapangyarihan sa kamatayan ay winasak na ng Panginoon. Unang 1 chapter 3 verse 8 at sa Hebreo chapter 2 verse 14. Sinabi ni Pablo, hindi tayo mangmang sa kanyang mga panlilinlang na baka mapaglalangan tayo ni Satanas at mapahamak. Ikalawang Korinto chapter 2 verse 11. Sa makatuwid, kapag hindi mo alam ito, doon ka na paglalalangan ng Diablo. Sinabi ng Diyos, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Hosea chapter 4 verse 6. Ang mga panlilinlang sa mga huling araw ay maaring magmula sa mga huwad na Kristo, huwad na propeta, huwad na guro at huwad na mga kapatid. Galatia chapter 2 verse 4. Maski sa 12 apostol ay may isang taksil si Judas Iscariote. Sinabi sa aklat ng Judas chapter 1 verse 4 na may ilang taong nagsipasok ng lihim sa iglesia, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulan, mga di banal, na pinalitan ng pita ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatuwa ang ating isang guro at Panginoong si Hesukristo. Ganoon nagkakaroon ng mga huwad na kapatid na may mali at mapanlinlang na prinsipyo, sapagkat sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Filipos chapter 3 verses 18 to 19. Naririto ang mga mapanlinlang na prinsipyo o pagtututuro na walang basihan sa kasulatan. Unang panlilinlang. Hindi na kailangan magsama-sama pa para sumamba sa Diyos. Ang Diablo ay nagnanais na linlangin ka, na nagsasabing, hindi mo na kailangan ng iglesia, hindi mo na kailangan ng makonek sa ibang mga mananampalataya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya pwede siyang sambahin kahit saan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kailangang sumamba ng sama-sama. Ang mga alagad pagkatapos na maligtas ay nagsipagpatuloy ng maalab sa apostolikong doktrina, sa pagtitipon, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Ayon sa mga Gawa chapter 2 verse 42. Tayong magkakapatid sa Panginoon ay tinawag upang sama-samang sasamba sa Kanya. Sinabi ni Pablo na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas ninyo na lalapit na ang mga araw. Hebreo chapter 10 verse 25. Ikalawang panlilinlang, ang gusto lang ng simbahan ay ang iyong pera. Yan ang panlilinlang ng Diablo, na sinasabi na ang tanging gusto ng simbahan ay ang iyong pera. Kaniyang binubulong, hindi ka ba napapagod? Lagi kang hinihingian ng pera ng simbahan. Bagamat may bula ang simbahan na may ganitong motibo, hindi ang totoong iglesia ng Panginoon. Ngunit hayaan mong sabihin ko ito, hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera. Ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Ang tunay na nais ng Diyos ay ang iyong puso, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa Kanya, sa Kaniyang gawain at sa Kaniyang layunin.
Maari kang magtanong ng isang tapat na katanungan kung papaano pinangangasiwaan ang mga kaloob sa simbahan. Ikatlong panlilinlang, ang kaligtasan ay biyaya, wala ka ng kailangang gawin. Ang paniniwala na kapag ikaw ay naligtas na, ikaw ay laging ligtas kahit ano pa ang gawin mo. Ito ang pananampalatayang walang commitment. Sinabi ng Panginoon, ang sinumang makapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Mateo chapter 24 verse 14. Tunay na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit ito ay dapat na nilalaki pa ng gawa. Sinabi ni Santiago, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Chapter 2 verse 18. Ikaapat na panlilinlang, lahat naman ay pupunta ng langit. Ito ang pandaraya sa sarili. Ang pinakamalaking panlilinlang ay ang sariling panlilinlang. May 100 lamang patungo sa kaligtasan at yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. John chapter 14 verse 6. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa maniwala ka lang sa Diyos, hindi sa relihiyon, kundi sa tunay na Kristo. Kinakailangan kilala mo kung sino si Jesus, hindi sa relihiyon, tradisyon, theology, kundi sa personal na ugnayan. Kapag hindi ka sumasampalataya na si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, na Jesus ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa Mateo chapter 28 verse 19 at sa mga Gawa chapter 2 verse 38, ikaw ay naliligaw at wala sa katotohanan. Ikalimang panlilinlang, tinitingnan lang ng Diyos ang panloob at balewala sa Kanya ang iyong panlabas. Totoong ang Diyos ay tumitingin sa panloob na katauhan, ngunit siya din naman ay nagmamalasakit sa ating panlabas na kalagayan. Makikita ang kaniyang pagmamalasakit sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng utos tungkol sa pagsusuot ng kanilang mga damit. Iniuutos niya na hindi dapat magsusuot ng kasuotang panglalaki ang mga babae at gayon din ang mga lalaki na huwag magsuot ng kasuotang pambabae, sapagkat ang gumagawa niyaon ay karumal-dumal sa Panginoon, ayon Deuteronomio chapter 22 verse 5. Isipin mo pa lang ang mga salitang karumal-dumal, mahihiya ka ng gawin ito. Ito ang maliwanag na utos pagdating sa panlabas na pananamit. Sinabi din ni Apostol Pablo, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Unang Timoteo chapter 2 verse 9. Kaya iniutos ni Pablo na magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Ang paglilinis na tinutukoy ni Pablo sa karumihan sa laman ay tungkol sa panlabas na pagkatao, at sa espiritu ay ang tungkol sa panloob na pagkatao. Binanggit ng Panginoong Hesus ang tungkol sa mga bulaang guro, bulaang propeta, bulaang Kristo at bulaang kapatid. Madalas nilang ginagaya ang mga palatandaan at kababalahan upang linlangin ang marami, pero ang kanilang mga turo ay salungat sa salita ng Diyos. Narito ang mga prinsipyong batay sa kasulatan upang hindi malinlang sa mga huling araw, maging masusi, malalim at matalas sa kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagwawasto at pagsasanay sa katuwiran. Ikalawang Timoteo chapter 3 verses 16 to 17. Regular na pag-aralan ng Biblia upang makilala ang katotohanan at maibukod ang kasinungalingan. Aga 13 verse 11. Ang maling aral ay sumasalungat sa salita ng Diyos. Galatia chapter 1 verses 8 to 9. Manatili sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ang pakikisama sa mga kapatiran ay nagbibigay ng gabay at pananagutan. Hebreo chapter 10 verse 25. Siyasatin ninyo ang lahat ng bagay, ingatan ng mabuti. Unang Thessalonica chapter 5 verse 21. Humingi ng payo sa mga may karanasan at nakasalig sa Biblia. Kawikaan chapter 11 verse 14. Manalangin para sa pangunawa, hilingin sa Diyos ang karunungan upang mapag-iba ang katotohanan sa kasinungalingan. Santiago chapter 1 verse 5. Magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon. Ang pag-unawa ay kaloob ng Espiritu Santo. Unang Korinto chapter 12 verse 10. Laging magpakapuspos sa Espiritu Santo. Ang Espiritu ang maggagabay at magdadala sa iyo sa lahat ng katotohanan. 1 chapter 16 verse 13. Sanayin ang puso sa patnubay ng Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod at pagsisisi. Ituon ang puso kay Kristo. Panatilihing sentro si Jesus sa inyong buhay.
Ititig ninyo sa Kanya ang inyong mga mata na siyang may akda at tagapagganap ng inyong pananampalataya. Hebreo chapter 12 verse 2. Tanggihan ang mga turong, nagpapawalang saysay sa Kanyang pagkadiyos at muling pagkabuhay. Unang Juan chapter 2 verses 20-23. Maging laging handa, maging alerto at mahinahon. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Mabuhay ng matuwid at huwag maging kampante, sa halip ay magbantay at maghanda sa malapit na pagbabalik ng Panginoon. Mateo chapter 24 verses 42-44. Huwag matakot, magtiwala sa Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, panatilihin ang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Kanya kayong pagtitibayin hanggang wakas. Unang Korinto chapter 1 verses 8-9. Sa pamamagitan ng pagkaugat sa salita ng Diyos, panalangin at pakikisamas may iwasan. Manalangin tayo. Panginoon, balutin mo ako ng presensya mo upang ako'y mailayo sa mga pandarayan ng kaaway. Dalhin mo ako sa katotohanan sa liwanag ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Paki-share ang mensaheng ito upang walang madaya sa panlilinlang sa huling panahong ito. Paki-follow, like at subscribe. Thank you for watching.